pala si Captain Salvin G. Liwagan. Ako yung platoon leader that time ng 13 Scout Ranger Company na pinamunuan po ni Captain Aquino that time. Sabihin ko lang ang experience ko as a second lieutenant, as a platoon leader nung nasa 13 Scout Ranger Company ako. Nung ikwento ko lang po ang isang experience ko regarding sa encounter na naranasan ko during ako ay nasa second lieutenant pa lamang. Ang ikwento ko ngayon ay nung nag-operate kami. Ang mission namin ay sagipin may inabdak kasi ang kalaban that time na 2 pulis. Ngayon, inatasan ang Scout Rangers na unit sa Hulu na tumulong sa pagsagip sa 2 pulis na nabdak. Ngayon, nag-move yung batalyon namin, nag-move din po kami at may kanya-kanya kaming mga target that time. Ang kasama namin ay yung 14 Scout Ranger Company that time. Dalawang company. Ngayon, ang unang araw ng encounter na naranasan ko ay nung nag-hold kami para magplano. Habang nagpaplano kami ay biglang may sumulpot na kalaban. At nung sumulpot sila, nakita ng tropa ko, yung leading team, binugahan nila. Natamaan siya, pero hinila naman ng kanyang kasama. Bali, 3 yung sila. Hinila ng kasama nila, pero natamaan. Nung i-clear namin, na-recover lang namin yung backpack nila na duguan. Tinanggal yung mga backpack nila para makatakbo. At naitakbo nila yung duguan na kasama nila. Ngayon, nung nagplano kami ulit ng company commander, tapos sundan namin yung trackings. Ngayon, ng hapon na yon, sinundan namin yung trackings. Abang sinusundan namin, nag-hold kami ulit kasi para pagplanuhan. Magplano kami ulit. Ngayon, nung nag-hold kami, nagplano yung company commander ko na i-recon namin. Ako yung platoon leader that time. Tapos, i-recon namin yung harapan. Nung nagdala ako ng isang section, yung inatas kasama ko at kasama yung platoon sergeant ko. At nung i-recon na namin, hapon na yun, dahan-dahan kami mag-recon. Nung may narinig kaming mga nagsasalita, nagkikwentuhan na medyo maraming boses. May mga babae, may mga lalaki din, nagkikwentuhan sila. Tapos may napansin kaming nag-aapoy. Parang nagluluto ata sila that time. Ngayon yung kalaban yung pinaka-forward nila ay 15 meters na lang sa amin. Sa disiplina ng tropa ko, talagang sila. Walang maingay, walang gumagawa ng kahit ano dyan para mapansin kami ng kalaban. Habang napapansin namin napansin namin ng mga tropa ko, mga team leader ko, na marami sila. Nakita namin yung iba nagluluto. Ang advice din sa amin ng CEO namin ay hindi namin i-engage kasi recon lang yun. Dahil sa napansin namin na positive, ngayon pinabalik ko yung tropa. Kasi malapit lang kami. Kasi pag
mapansin kami doon, dihado kami. Kasi more or less, ang dami ng kalaban that time, 70 plus sila. Tapos kami mga 16 lang kami that time kasama ako. Nung that time, pinabaktak ko yung isang section ko. Nung habang sinabihan ko sila na dahan-dahan lang kasi pag mapansin tayo, dihado tayo sa dami nila. Ngayon, nagbaktak kami dahan-dahan hanggang sa makarating kami sa main group ng company. Nakarating kami doon, tinawag ni CEO lahat ng mga K-leaders, team leaders, platoon sergeant. Ako, nagplano kami. Nagplano si CEO na gapangin natin pag sa gabi para hindi tayo mapansin. Ngayon, ginapang namin, tapos pinaplaster ko yung tropa. Pinaplaster ko yung platoon ko, tapos sa tulong din ng mga platoon sergeant, team leader ko ay naplaster ng maayos yung platoon. Kasama yung isang platoon din. At coordinated kami dun sa rear platoon namin, sa platoon sergeant. Kasi mag-isa lang akong platoon leader that time na nagdala. Dalawa kami sa CO ko na officer. Ngayon, dahan-dahan naming i-plaster ang tropa kasi para hindi kami mapansin, hindi kami marinig. Lahat yan. Tapos nung na-i-plaster na lahat, chinek ko with the help naman ng mga team leaders at saka platoon sergeant na i-plaster namin ng maayos yung tropa. Lahat sila may cover, lahat maganda yung pwesto nila. Habang naghihintay kami ng tamang pagkakataon, nakaplaster na yung tropa, biglang sumulpot. May isang sumulpot na papunta sa amin, na kalaban. Ngayon yung lead scout ko naman, na naka-alerto, halos naka-alerto sila lahat, nung malapit na siya, binaril niya. Doon na nagsimula ang encounter. Kung sa dami nila, siyempre, kung ano yung putok namin, ganun din yung putok ng kalaban. Meron din silang 60 caliber machine gun, meron silang K3 na pumuputok. Ngayon, dahil sa TTPs natin na pag mga mag-plaster ay walang maingay, walang gagawa ng unnecessary noise, na-plaster ng maayos at yung company, yung platoon at saka company. Buong kumpanya naka-plaster sila ng maayos. Tapos, ngayon na ongoing na ang putukan, siyempre, hindi rin tayo atras. Hold the line kami. Tapos matagal din na nag-hold the line yung kalaban. Halos nagsimula ng 5:30 to 6 ang putukan hanggang maklear namin mga mag-alas 12 na yun ng tanghali. Dahil sa kapal din ng kalaban. Lumalaban din sila. Ngayon, nung umatras na sila, may mga umikot, itry nila kaming ikutan, pero hindi nila alam na nandun din sa likod namin yung 14 Scout Ranger Company. Kaya hindi sila nakaporma. Pagkatapos ng encounter, cleared namin, hinintay namin yung dumating yung 15 company that time para tumulong pag-cleared. Ngayon, na-cleared na namin yung area. Tapos, okay na. Na-cleared na namin. Tapos, kung hapon na, dumating na yung command namin, yung batalyon. Tapos, nagplano ulit ang mga commanders natin kung anong next na gagawin. Yun yung
pangalawang araw ng encounter. Tapos, nung tapos na ang briefing, ang plano, natulog kami. Kinabukasan, madaling araw, mag-move kami. Tapos ang leading na that time ay yung 15 company ang leading. Kaya kami nasa rear na kami that time, batalyong movement. Pagkatapos nun, nasundan yung trackings, nasundan ng 15 company hanggang sa na-encounter ulit yung batalyon namin. Na-encounter ulit yung batalyon namin pero ang leading na that time ay yung 15 Scout Ranger Company. Pagkatapos ng encounter, na-cleared na lahat, tapos nagplano ulit na mag-exit na. Mag-exit na kami that time na araw. At in-exit namin yung mga wounded na kasama din namin that time. Ang na-exit na namin, doon na nagtatapos yung sa experience ko na tuloy-tuloy na sunod-sunod pala na 3 araw na encounter. Pwede bang ano yung lesson learned mo doon and ano yung special experience mo na nakarekon ka, nabalikan mo, nadiskartehan nyo ng maayos? Yung ano yung experience na yon na ano? Nung inutusan kami mag-recon ng isang section ko, talagang alam namin na may kalaban. Kaya alam namin na may kalaban kasi na-engage na namin sila at umatras lang sila at nasusundan namin yung trackings. Ngayon na pag-recon namin, ang pinaka magandang nagawa namin that time ay hindi kami na-detect ng kalaban sa lapit ng distansya namin sa kanila. Naka-plaster kami na isang section habang nag-o-observe sa kanila. Ang pinakamaganda doon ay na ano namin yung TTPs din na walang talagang maingay. Walang gagawa ng ibang ingay para makalapit kami sa kalaban. Kasi ilang meters lang kayo? 15 meters lang 15 po, sir. Yung pag-recon nyo, di ba? Ano na yun? Halos dikitan na yun kung... Opo, sir. Nakikita na namin. Nakikita nyo. And then kung bumagbag kayo, talo kayo talaga dahil 16 lang kayo, 70 sila. Opo, so, sir. Ano yung precautions mo noon na pag magkamali kami dito, ma-detect kami, may maingay lang na mabali lang na sanga dyan, bagbagan to at sigurado dehado kami. Ano yung feeling mo nun bilang isang platoon leader? Ang feeling ko that time na kapag ma-engage kami dito ay ang iniisip ko din ay dehado. Kaya ang sinabi ko lang sa tropa ko na biniping ko din sila, sir, na dehado tayo. Huwag tayong gagawa ng ingay para hindi tayo ma-detect. Ang tropa ko din, siyempre, alam na nakita nila ng kalaban. Pag may napansin kasi sila, hindi talaga mag-ingay yan, sir. Kahit anong gawin nila, hindi talaga mag-ingay ang tropa. Mas lalo pag sabihan mo na dehado tayo. Pag sinabihan mo sila na walang maingay, hindi talaga sila mag-ingay. Kasi anong nakita nyo? Nakita nyo yung buong plaster ng kalaban. And ilan sila? 70? 70. Nakita yung buong plaster. Opo, sir. Tapos talagang armado, sobrang armado rin talaga. Opo, sir. May mga armas din po sila, sir. Okay, and then anong decision mo after that? Atras muna. Atras agad yan, sir. Kasi pag magtagal pa kami doon, may tendency na ma-detect kami, sir. May biglang susulpot-sulpot sa kanila, sir. Ma-detect kami, dehado kami that time, sir. Aminado ako, sir, dehado kami that time kasi kunti lang kami. Tapos nakikita namin na marami sila. So, pagbalik mo kay CO mo, briefing? Briefing, sir. Okay. Briefing kami ni CO, sir.
Ang briefing nila sa amin, sir, nagplano ulit, sir, para sa pag-assault, sir. So, anong oras kayo nagsimulang gumapang? Gabi na yan, sir, eh. Ating gabi o 1. Ganun, at time, sir. Ano mo paano yung diskarte mo okay, gapang na kami. Pero again, napakatahimik kasi ng gabi. So isang mali rin yan, talagang siguradong ano rin. Sir. Ang kagandahan nun, sir, yung nag-recon na isang section ko, sir, sila din ang leading. Kami din ang leading. Kayo rin leading. Kaya sinabihan namin yung ibang tropa sa likod na wala talagang mag-ingay. Kaya yung isang section ko, sir, alam na nila kung saan sila. Ang kagandahan nun, sir, pag mag-recon tayo, ang kagandahan niya ay nakita mo na yung area, alam na ng mga team leaders, mga tropa mo na leading kung saan sila magpa-plaster na maayos, sir. Kaya nakita nila yung area, pagpunta pa lang dun, sir, hindi na sila kailangang dito sabihan. Kahit madilim. Ano bang buwan nun? May moonlight ba? May mga NBG kami. May mga NBG. May NVG kayo. So, gaano kalaking bagay yung may NVG talaga at that stage? Mga ganyan. Opo, sir. Kasi ang kagandahan ng NBG, sir, yung nakita mo nung hapon na renecon mo, pagtingin mo pa lang, mapansin mo na agad, sir, kung dito ako. Kasi yung critical yung leading that time, sir, baka biglang dire-diretso sa sir, sumulpot siya sa kalaban, sir. Sa amin ng kalaban, sir. Baka may nag-move na kalaban, umabante ng kaunti. Kaya nung kagandahan ng NBG, pag yung mga naka-NBG na tropa, inaalalayan din nila yung mga iba. Dito. Ganyan, sir. Kaya lahat ba kayo nun may NVG? May mga iba na wala din po. So, sige, banat, dikit ng dikit. Nakadikit na kami, sir. Yung plaster namin that time na nag-recon, doon din kami nag-plaster, sir. Alam na namin kung paano kami mag-plaster, sir. Ang inayos lang namin na plaster, yung isang platoon sa likod, kasi hindi nila nakita nung nag-recon, sir, kasi kami lang nung nag-recon. Dinastar namin ng maayos, sir, hanggang okay na, sir. Nag-plaster na kami ng maayos habang walang maingay hanggang sa putukan na, sir. So, paano nagsimula ang putukan? Nagsimula lang ang putukan nung may lumapit na isa sa pwesto namin, sir. Hindi nila alam na nandun kami, sir. May mga dumadaan Paano mo alam na din nila alam? Paano mo alam na din nila alam? Kasi may mga nagsi-CR doon sa harapan namin, sir. Nandito yung platoon ko, sir. May baganong-ganon, sir. Hindi mo na namin ini-engage, sir. Para gaano kalapit yung pag ganon? Mga 10 meters lang din, sir. Pag lakad-lakad sa harap mo? Lakad-lakad, sir. Magsi-CR o mag-ano? Mag-CR o mag-CR sila, sir. Pag ganon sila, sir. Tapos itong mga tropa ko, gunner ko, sir. Pinatutok ko sa gunner ko yung palakad-lakad, sir. Dalawa. Na pabalik-balik, sir. Tutukan mo yan, sabi ko, sir. Nung lalapit na yung isa, sir, pupunta na sa amin, sir. Kaya wala nang, sir, pinutukan na ng lead scout ko, sir. So, pag tumba yung isa? Opo, sir. Tumba yung isa, sir. Okay, simula na. Nagsimula na, sir. Naghihilaan na sila, sir. Anong naghihilaan? Hinila nila yung bundet? Yung natamaan, sir. Natamaan. O, sige. Pag ganyan kasi yun, sir. Pag hila nila, bagin na dito, sir. Bagin na. Sa kabilang side. Nahila nila, sir. Kaya, ongoing ng putukan, sir. Habang alos ilang oras na rin yung pumuputok sila, sir. So, ikaw naman nun, hold the line, platoon leader. And hold the line, sir. Veterano ka na rin ng Marawi, pero iba rin yung ganun na Opo, sir, maramihan talaga ng So, anong feeling mo nun? Ano yung... Okay naman dun, sir, kasi nung platoon leader ako, sir, second lieutenant ako, sir, second lieutenant kasi, sir, may nagigil din may kwento minsan, sir. Maganda din yung feeling ko that time, sir, na tapos mga kasama ko, sir, mga tropa ng Ranger, sir. Okay naman yung feeling ko, sir. Hindi naman ako masyadong kinabahan, sir. Sir? Kasi pagkabahan tayo na platoon leader, sir,
yung tropa natin medyo mag-ano din, sir. Kaya as a platoon leader, dapat medyo matigas ka din, sir. So, yung, di ba 5 oras yung bagbagan nyo? Opo, sir. So, hindi kayo nagmaneuver na? Doon lang kayo? Hindi na po, sir. Nag-stand po kami, sir, kasi pumuputok din sila po, sir, sa harapan namin. Kasi gaano kakakampante noon na hindi kayo maikutan? At kasi hold the line ka. Matindi-tindi yun kasi maaari ka ring malocate na yung position mo, di ba? Opo, sir. Sige. Ang kagandahan dun, sir, naka-plaster kami ng maayos. Yung isang platoon sa kaliwa namin, sir, naka-plaster din siya ng maayos. Kaya pag umiikot sila, sir, binabagbagan din ng isang platoon. Kaya hindi sila makapag-maneuver dito sa kaliwa namin, sir. Kasi sa So, kanan, sir, bangin. Ano lang kayo sa harap? Bagbag lang talaga? Oo, sir. Talagang... Pag umiikot sila, sir, pag may umiikot, yung isang platoon naman ang nag-entertain sa kanila. Ibig sabihin, buong ano na yun, may taga-entertain sa inyo sa harap talaga? Opo, sir. Yung harap, Ini-entertain talaga kayo sa harap? yung platoon ko sa harap, sir, sila talaga yung makapag-entertain dun sa kanila. Hindi, ibig sabihin, pati yung kalaban din, in-entertain din kayo na all Opo, sir. throughout na ganunan? Opo, sir. Pag pumutok yung cruiser to that time, sir, sinasabayan din ng cruiser nila. Ganon? Opo, sir. Kaya ganon yung... Tapos, ang dami nilang 203, sir. Buti maganda yung pwesto namin, sir. Puro slight lang yung ano ng tropa ko, sir. Ng 203 nila, sir. Kasi pag tumuotri sila, sure shot din sila, sure Opo, ball sir. din sila eh. Opo, sir. Plus, tumatama sa mga sanga ng kahoy. Yun Doon lang. na pumuputok, sir, sa taas, sir. Yun lang. Hindi na pumutok. Opo. Kaya nag-i-spread na lang yung ano ng mga 203 ng kalaban. Meron ka bang tao na masabi mo na at that time talagang hinangaan mo during that encounter? Yung platoon ko, sir, halos lahat po sila, sir. Pero Hindi talaga. Talagang pinakita talaga nila, sir, na ano talaga, sir. Hindi sila kinabahan, sir, ganyan, sir. Hold the line talaga sila, sir. Tapos nakatutok sila, sir. Ano, sir, ang iba nga, sir, nag-i-enjoy na lang din makipag, ano, sir, pukan, sir. Sige nga, kasi kung minsan may tropa tayo na alam mong ine-enjoy niya talaga yung ano. Paano mo nakitang ine-enjoy nila yung bagbagan na yon? Habang nakikipagpalitan ng putok, sir, hindi sila nalolomoral, sir. Masaya pa sila pag, ano, sir, tumatawa minsan, pag ongoing ang palitan ng putok, sir. Yes. Ano naman yung feeling ng isang, kunyari, platoon leader ka nasa isang elite unit ka at that time, gaano ka ka-proud na ganito yung kalibre ng mga kasama ko? Opo, sir. Ang iniisip ko that time, sir, ang mga kasama ko ay mga batikan na sa gera to, sir, kasi halos yun yung mga tropa natin na mas lalo yung senior, sir, senior NCOs, na maraming gera na yung nadaanan nila, sir. Kaya hindi ako masyadong namroblema kung paano mag-move, paano mag-plaster. Kasi alam na nila, sir. Ang ginagawa ko lang, sir, supervise at tignan ko din kung okay yung latag nila, sir. Kasi platoon leader nila, sir. Kung may pangit man ang latag, sir, inaano ko yung team leader nila, sir. So, paano natapos yung unang araw nyo? Pangalawang araw to, di ba? Paano natapos yun? Nung matapos na ang putukan, sir, medyo kumukunti na lang yung bala namin, sir. Kasi sa 5 oras na putukan, sir, may mauubos yung load namin, sir. Natapos lang siya, sir, nung umupa na yung kalaban, pumutok. Tapos napapansin namin, sir, unti-unti nilang umaatras, sir. May mga naiiwan lang na pang-hold the line nila, sir, na napaputok-putok ng konti para hindi namin sila ma-assault. Kasi pag assault natin at 2 lang yung natira sa kanila, sir, naghihintay lang yan
nang tatabla sila, sir. Kaya nung okay na, sir, dumating na yung nung binombahan na, sir, kasi pumutok din yung chopper at saka kung ano yung helicopter, sir. Tapos yung mga tubo, mga 81 mortar natin, sir. Yun na, sir, medyo nag-atras na sila lahat. Saka namin cleared yung area, sir. And then may body count ba o Nakuha nila yung mga body count nila, sir. That time, sir. Nahila nila lahat, sir. Nung na-find out lang namin, nakuha lang namin, nung kinabukasan na, sir. Nung sinundan namin sila, sir. sige, ano yun naman yung third day na? Kasi 3 days talaga na tuloy-tuloy ito, di ba? Opo, sir. Yung third day that time, sir, yung ang leading kasi that time na yung 15 Scout Ranger Company, sir, under Sir Boada kasi, sir, yung leading that time, sir. Siya yung main na nakipagputukan sa harapan po, sir. So, ang role nyo nan, supporting na lang kayo. Supporting na lang kami, sir. Pero na-engage pa rin ba kayo? Hindi na dun sa last day, sir. Yung ang umingis talaga, sir, yung 15 company 15 na, company sir. na. Kami, sir, sumuport lang kami sa side at saka side, sir. Para walang mag-maneuver, sir.